Ang isang bata pwede po agad-agad makahawa ng 16 na tao po. Hindi po siya namimili ng edad, 'no? Tapos ang measles po kasi sir actually walang gamot. Ayan, welcome po muli sa ating bagong episode ng Hashtag for a Better Governance Podcast. Impormasyon pang mabuting pamamahala at komunidad tungo sa kasamang paglalan. Ako po muli ang inyong host, ako po si Engineer Daniel, ang inyong po makakasama sa atin. Ang good governance ay hindi lang polisiya, hindi lang compliance, hindi lang report. Ito ay tungkol sa tao, sa komunidad. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanteng programa ng DOH, ang National Immunization Program. Ayan, let us all welcome Sir Mark Nicolas Santos or Sir Nick, Medical Officer for Family Health Cluster Head, DOH CHT Calabarzon. Yes, sir. Magandang araw po. Good afternoon po. Sige, so umpisahan natin sir, no? Para sa ating mga manonood, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano ang National Immunization Program at bakit ito mahalaga sa bawat pamilyang Pilipino? Yes po. Thank you po sa question, sir. So again po, good afternoon po sa lahat, no? Dr. Mark Nicolas Santos po or Dr. Nick of the Department of Health Center for Health Development Calabarzon. So yun nga po, tulad ng nabanggit ni sir, no? Ano po ba yung National Immunization Program and bakit po siya importante? So sa Department of Health, actually po, lahat naman po sir ng programa natin, no, is importante po dahil ang gusto po natin is ma-prevent po, no? Lahat ng mga sakit po. So ngayon, kay National Immunization Program po, ang layunin po natin dito is mabakunahan po natin yung mga bata para po maiwasan yung mga tinatawag na vaccine preventable diseases, no? So ano po ba yung vaccine preventable diseases? So ito po yung tulad ng measles o tigdas hangin po or rubella. Tapos meron din po tayong tinatawag na pertussis at diphtheria po. So ito po yung mga sakit sa baga po, no? Na pag hindi po naagapan, pwede pong magsanhi ng kamatayan po, no? Na gusto po nating maiwasan talaga. So sa salita niya po, no, vaccine preventable diseases, sa pamamagitan po ng pagbabakuna, maaari po nating maiwasan itong mga sakit na to. So yun po yung pangunahing layunin ng National Immunization Program. Mabawasan po yung mga bata na nagkakasakit at higit sa lahat po maiwasan po yung mga pagkamatay na pwedeng magsanhi ng sakit na to. Ayun. So napakaganda po nung layunin ng programa na ito, no, Doc. Bali, Doc, ang isa ko lang sigurong question pa is gaano na po kalaki or kalawak yung naging beneficiary nitong ating programa na ito? So ang National Immunization Program, sir, ang main target po talaga natin dito, no, is yung mga bata po na 12 months below. Oh, okay. So as early as pagkapanganak po, actually may mga tinatawag po tayong birth doses, sir. So pwede po natin bigyan ng mga bakuna agad, no? Yung mga bagong silang po, no? So 2 bakuna po agad ito. So tulad po ng nabanggit ko, sir, ideally 12 months below ang pwede natin bigyan, no, or below 1 years old po. Pero ang mga pwede pa rin natin bigyan ay actually above 5 years old, below 5 years old po, no? Or hanggang 59 months old po. So taon-taon po, no, binibilang po natin, ito po yung mga bagong panganak na bata. Ito po yung mga target natin na below 1 year po. Pero pwede pa rin po natin habulin, no? Yung 5 years old below na mga age groups po. So tulad po taon-taon, malaki po ang target natin sa Calabarzon, no? So tayo pong may pinakamalaking target, more than 300,000 per year. Ang target po natin na babakunahan. Nice. So malaki po ang percent na nako-contribute po natin at the national level, no? Around 10 to 12% po ang coverage natin at the national level. Kaya importante po talaga na mabakunahan natin ang mga bata sa atin. Opo. So, bali, yun nga po nabanggit ni Doc kanina, ni Doc Nick, na kahit below 5, pwede pa rin siyang mabakunahan. Doc, Yes, no? Hindi necessary na kung hindi man sila nabakunahan for the first 12 months, ay hindi na sila magpapabakuna. Yes At po. least below 5, mabakunahan po yung mga bata. Yes Yun po. ang importante, no? Kasi yung measles and the rubella, medyo, tama no, Doc, deadly ang ating mga sakit na ito. Yes po. Hindi naman po sana nanakot, no? Pero may malaki pong tsansa pa rin, no? Pag hindi po talaga naagapan, no? Yung mga Yes. severe cases po na tinatawag natin, Tama. is pwede po siya talaga, no, mag-cause ng death. Ang pinaka-importante rin dito, sir, no, ang measles po ang isa sa mga pinakamabilis na kumalat sa na sakit po, no? Ang isang bata pwede po agad-agad makahawa ng 16 na tao po. Hindi po siya namimili ng edad, no? Tapos ang measles po kasi, sir, actually walang gamot.
wala siyang gamot. Ang pwede lang po nating ibigay na gamot pag nagkaroon na po ng sintomas, no? Ito na po yung tinatawag natin ng may mga moderate, no? At severe symptoms po, no? Moderate tulad po ng mga pneumonia, yan po. Severe symptoms po, so ito na po yung mga kailangan dalhin sa hospital po, no? So ito po, pwede po natin ma-prevent, no? Through immunization. Yun po ba ay saan siya pwedeng makuha ng bata? Kasi 'di ba from first month to 12 months alaga mo yan eh. Yes Kumbaga po. parang kasama mo yan. Hindi mo yan pwede nga, hindi mo padapuan ng langaw. Opo. Pero dahil merong ganung mga sakit, saan siya pwedeng makuha? Dapat po alam nga natin na kung paano po kung paano masasabi na may measles o rubella po, no? Ang isang bata or isang tao po. So para naman po sa measles, o tigdas ho, no? So ito po yung madalas na may kasama na high grade fever na tinatawag. So ito po yung pag kinuha na natin ng temperature, no, is 38.5 degrees Celsius or above po. So ito po yung high grade fever na tinatawag natin, no. So madalas po ito yung unang sintomas, no. Tapos po after po ng high grade fever, magkakaroon naman po ng spots natin, no, rashes. Opo. So ang tawag po sa rashes natin is maculopapular rashes. So ano po 'yun? So yun po yung maliliit na butil ng rash na mapula, no, na marami po. So nagsisimula po yan. Tubig pa nga yun. Wala po siya, no? Wala siyang tubig, no? Iba po siya, no? So yun po, doon natin madidistinguish. Yung may tubig po, pustules po yun eh. So wala po yun, no? Kadalasan ito po yung sa may mga bulutong. Opo. So dito po sa measles o tigdas na tinatawag natin, wala po. Yan. So siya po yung maliliit pero mapupula po na spots. Na ito pa yung nagsisimula sa ulo, madalas po ay sa may tenga, no? Or sa ilalim po ng hairline. Pababa po yan. No? Sa katawan, tapos pa sa kamay at paa. Makati yan, no? Opo, Makati din yan, no? So, ang isa pa po, no, so una po high grade fever. Pangalawa po ay yung rashes natin na mapula, no? So wala po siyang tubig, di po siya nagtutubig, no? So flat po siya, kumbaga parang nakadikit sa balat, no? Yung rashes natin, maliliit siya at pulang-pula po talaga siya. At pangatlo po, no, meron po tayong tinatawag na 3C, letter C, no? So ito po yung conjunctivitis o pamumulan ng mata. Then colds o sipon at cough po or ubo. So kung meron pong mataas na lagnat, meron pong rashes na sinabi natin at meron po dong isa sa tatlo. Isa sa tatlong C. Opo. So high likely po na may measles or tigdas ang isang bata. So dapat po pag ganyan, no, nire-report po agad natin, no, sa ating pinakamalapit na facility or sa BHW po. No? So bakit po kailangan i-report? Importante po 'yan. So gusto po natin agad-agad kasi, no, is maiwasan po yung pagkalat ng sakit. So dapat po na-isolate na po 'yan, no, kung may kaso na ganyan. At importante din, no, dapat makuhanan po ng laboratory test natin, no, para ma-confirm po kung measles po siya. Ang rubella naman po, no, so baka kasi malito din, no, sabihin pareho, no. Ang rubella naman, no, may lagnat din, no, pero low grade fever na siya. So, ibig sabihin, below 38.5 degrees na po, no? Then, meron din po tayong rashes. No? Pero ang rashes naman po ay hindi kasing pula. Tulad po ng tigdas, no? At ang pinagkaiba niya rin po is nauuna po yung rashes bago po yung lagnat sa rubella ho, no? At yung pagkalat niya ho ng rashes na tinatawag natin, hindi po tulad ng measles na sa ulo nang gagaling, no? Sa katawan siya, palabas naman po ang rubella po natin. At ang pinaka-distinct niya po na meron po siyang lymphadenopathy sa kolane. So madalas ito po yung nakakapa sa leeg, kilikili, singit ho, no? So yun po yung distinct nila, no, na signs and symptoms. Pero yun po, tulad din po ng measles, importante po mai-report agad natin siya, no? Kasi gusto nga ho natin maiwasan ho yung pagkalat ng sakit at pangalawa matest po natin. Ang isa pa pong pinagkaiba nila, no, kaya importante pong may mga bakuna talaga pagkabata pa lang, no. Ang rubella ho, no, pag ang isang buntis nagkaroon ho ng rubella, malaki po ang possibility na magkakaroon ho yung anak niya ng tinatawag na congenital rubella syndrome. So, ibig sabihin ho, no, yung buntis hindi pa po napapanganak, no, yung anak niya, malaki na ho yung chance ang makukuha yung sakit. Pag pinanganak ho yung bata, may mga sintomas na po yan na madalas po ay pagkabulag at pagkawala ho ng pandinig, no, or deafness, no. At ang malala pa po dito, no, pwede pa pong magkasakit sa utak, sa baga, sa puso, sa atay. Kaya importante po, no, na mabakunahan talaga natin, no, mga bata. At hindi lang ho yung mga bata, no, yung iba pa pong cover ng National Immunization Program. Kasama na po yung mga buntis doon.
So, bali po, no, ang vaccinations po natin, sir, ay pwede ma-avail sa mga lahat ng health centers natin. Mm. Sa mga LGUs or local government units po Ah. natin, no? So, as long as may mga napoprovide naman pong bakuna nanggaling po ng Central Office ng Department of Health Mm. po, is available po to sa mga health centers lahat natin. naman, Opo. sir. So, wag po tayo, no? Wag po tayong matakot magtanong sa mga health workers natin sa baba po, no? And wag pong tayong matakot na magpabakuna sa kanila dahil ano naman po sila, capacitated, ibig sabihin, train sila, alam po nila kung ano yung binibigay nila, no? Pero sa pinakamalapit po ng mga health centers or minsan, no, barangay health stations po natin, no? So, nagbibigay po yan ng serbisyo ng pagbabakuna, sir. Ayan. So, pwede silang maka-avail doon sa mga malapit na health center. Yes sir, po, no? opo. Pero yun, sir, mabalik ako dun sa isang question ko na paano or saan nakukuha ng bata yung measles, yung rubella? Bali po yung Environmental ba yan, sir? Or... Bali po ang measles and rubella po talaga, no? Mm. Kahit anong sakit po, nakukuha po talaga natin ito through exposure po Okay. sa taong may sakit. Okay. So actually ho, no, sa datos ho ng Department of Health Calabarzon ngayon, no, around 300 na po ang kaso natin ng measles, no. Actually bumaba na po 'yon compared to last year. 300 300 po na cases bata. na bata. Opo, na bata po, no. Kasama rin po pala ang mga ano dito na bilang na may edad na rin ho, no? Pero 300. mostly po ay bata. Opo. Tapos bumaba na po yan actually, no, Mm. compared po sa last year nating datos po. Pero yun nga po, nakikita po kasi natin sa datos na to, no, sa may mga kaso po, lagpas kalahati po dito ay walang bakuna. Okay. So ibig sabihin po, meron po talagang hindi nababakunahan ng mga bata po, no? So ang pinakamarami din po na edad po or age group na tinatawag natin na may sakit po is yung nasa 1 to 4 years old po. So ibig sabihin po, sa edad na 1 to 4 years old po sa atin, no, sa mga nakaraang taon, meron po talagang hindi nababakunahan. And kung titignan pa po natin lalo, no, yung datos, lagpas kalahati po dito, hindi po nabakunahan. At yung 1/4 po ng population na yon, isang dose lang po ang meron. Dapat po kasi ang measles, mumps, rubella or MMR vaccine, 2 doses po siya. So, yung 3/4 po doon, no, or tatlo sa apat na bata po, walang bakuna. either walang bakuna or isa lang po yung dose. Isa lang. So, ito po yung mga kailangan talaga natin hanapin po, no? Para mabigyan natin ng protection po. At tulad nga po nun sa tanong nyo, sir, so paano po ba siya nakukuha? So, pag meron pong isang bata or isang tao po na na-expose sa sakit, at i-connect ko lang ho, no? At kung ang na-expose po dito ay walang bakuna ho or isa lang ang nakuha ang bakuna, so malaki ho yung chance, no, na pwede pong maging mas malala yung sakit niya po. So, babanggit mo kanina, Doc Nick, yung 300 na cases. Sa tala po ba ng Calabarzon, malaki na po ba siya? Outbreak na ba siya na tinatawag? Actually, sir, malaki na siya, no? Kasi ang gusto po talaga natin talaga is wala na po sana, no? Wala po sanang measles and rubella cases, no? So gusto po kasi natin is ang term is ma-eliminate, no? Yes. Eliminated na natin yung measles talaga. Pero yun nga po, may mga naiiwan tayong bata po, no? Kaya ang nangyayari ho, siguro in a span of 2 to 3 years, halos lagi po yan, no? May mga naiiwan batang di nababakunahan, dumadami po yung kaso natin, no? Kaya yun po, maipasok ko din, sir. Kaya po ngayong Agosto po, no, may gagawin po tayong campaign ng tinatawag po ay Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or MRCIA po, no? So sa mga ganitong instances ho na dumadami ho yung kaso at dumadami po yung mga hindi nababakunahan na bata, nagagawa po tayo ng ganitong campaign po, no? Kaya ngayong Agosto po, isa po to sa mga priority ng Department of Health. Ayun, Doc, yun dun magli-lead yung aking susunod na question, ano? Paano or saan ba nagsimula or ano ba itong measles, rubella, supplemental immunization activity na ito ng DOH or tinatawag na MRCIA? Yun po. So nabanggit na natin, no? Na-establish na natin kanina, sir, bakit po siya ginagawa, no? So pag tumataas po yung kaso ng measles natin at pag marami pong mga hindi nababakunahan, no, in a span of 2 to 3 years, naggagawa po tayo ng ganitong campaign po, no? So ngayon, gusto ko lang po sana sa mga nanonood po, ma-differentiate sana natin, no? Kasi meron po tayong tinatawag na routine immunization, then meron po tayong catch-up immunization. Ngayon, bago po ito, no? Supplemental naman po, no? Na immunization po. So para lang po malinawan, no, yung mga nanonood po sa atin. So ang routine immunization po, sir, ito po yung mga nabanggit ko na bakuna na binibigay sa below 1 year old po or 12 months below po natin, no? So ito po yung mga talagang nakaschedule po na bakuna para ma-prevent nga po yung vaccine preventable diseases po.
Ang catch-up immunization naman, sir, so ang ginagawa po natin dito, sir, no, yung mga hindi po nabakunahan ng routine immunization po, yun po yung gusto nating habulin Okay. ng mga babakunahan po sana, no. Mm-mm. Actually, may isa pa po, booster dose, kasi nalilito din po, no. Oo. So ano naman po yung booster dose? So ito po yung binibigay, booster nga po, no, additional po ito Mm-mm. para doon sa mga nabigay na Nabigyan routine. na. Oo, Opo, nabigyan na. So kadalasan ito po yung nakukuha sa mga private partners natin, no? Okay. Mga doktor po natin na nagpa-practice po, mga private pediatrician. So, Mm-mm. no? So dapat po kinukuha din natin 'yon actually po, no, para ma-boost lalo yung immune system. So ngayon dito po papasok pang-apat. Ano po ba yung supplemental immunization activity po, no? So ang supplemental immunization po, ginagawa po ito pag mga campaigns na tinatawag, no? Kampanya po ng Department of Health tulad nga po ngayong Agosto, no? So may specific objective po siya. So para po sa SIA ngayong taon, ang gusto po natin, no, is maputol po yung transmission ng measles. Yun. Kasi nga po napag-usapan natin kanina, dumadami po. Sobra. No? Oo, no? Mabilis ang pagdami. Opo. Tapos yung may mga hindi nga po nabakunahan ng mga bata po, ang tawag po natin dito ay immunity gaps po. No? Oo. So dahil po maraming di nabakunahan, yung pagkalat po ng sakit, malaki po yung chance na pwedeng bumilis at dumami po. Oo. So ito po yung dalawang gustong bigyang solusyon po ng SIA natin, no? So ngayon kay SIA po, may mga age groups po tayong target. So sa dadating po na SIA this August po, ang target natin ay 6 to 59 months old po. Ang importante po dito, no, is regardless po ng immunization status nila. So hindi man po nabakunahan ng bata, naka-isa or dalawang dose po, so eligible po silang mabakunahan, no, as long as wala po silang previous allergy po sa bakuna na to, no. Yun po. Thank you, Doc. With those mga vaccines na yun, sir, especially yung kanina nabanggit mo with the private Apa. partner, yun ba yung mga free na rin siya? Or Yes po sir. may Opo. bayad? Bali free vaccines po tayo, no? Free So lahat po vaccines sa yun. Department of Health, sir, libre po ang bakuna natin, no? Lalo na po ngayong August, kung ibibigay natin, libre din po siya, no? So measles, rubella vaccine po yung ibibigay natin. Pero actually, sir, no, ang DOH Calabarzon po, maganda po ang partnership, no? So nagpapasalamat po kami sa Philippine Pediatric Society Southern Tagalog Chapter and Cluster 5. Kasi po yung Rizal di po kasama sa Southern Tagalog Chapter, no? Ibang chapter po siya. So actually tutulungan po nila tayo, no? Ngayong August po, magbabakuna po sila ng libre Ayun. ng supplemental immunization doses po natin, no? So in partnership with the private pediatricians po ng Calabarzon, so tutulungan po namin sila, bibigyan po namin sila ng mga supply na kailangan po. And on their end naman po, magbabakuna naman din po sila, no? So libre po 'yan, di po sila maniningil din. So napakaganda mga viewers, no, nung programa na ito ng DOH. Yan po, no, malinaw, free po yung ating mga vaccine na ito. So naanyayahan po natin lahat ng ating mga viewers, no, Doc, na magpabakuna po. Pabakunahan nyo yung inyong mga anak. Ano nga ba mga karaniwang maling paniniwala tungkol sa bakuna? At paano natin mahihikayat ang mga magulang na magtiwala sa national immunization? Maganda yung tanong nyo, sir, no? Kasi yung vaccine hesitancy nga po, yan po talaga ang rason din, no? Isa po yan sa mga major reasons bakit po hindi nababakunahan ng mga bata po, no? So base po sa datos po, no, na nakukuha natin sa National Immunization Program po, no, ang mga kadalasan pong rason is meron pong hindi naniniwala, no, sa bakuna, no? Meron po niyan. Actually dati madami po ito, ngayon medyo bumababa na yung bilang, no, which is good po. Pero still meron pa. Gusto sana natin wala na po, no. Pero yun po, isa sa reason po is hindi naniniwala sa bakuna po, no. So para po sa rason na to, ang bakuna po natin na ginagamit 50 years na po na mahigit na ginagawa pa at binibigay dito sa Pilipinas. Opo, lalo na po yung measles vaccine, sir. So as early as 1950s po, no? Binibigay na siya, sir. 1960s pala, no? Meron na Binibigay tayong po ganung yan. mga vaccine. Yes, subok po. na, kumbaga, sir, subok na yung vaccine na yun. Opo. So 1970s po ata pala, no? So 50 years 50 above po. years. So 1970s po. Binibigay na natin 'to, no? Dumaan po 'to sa masusing pag-aaral, no? Yes, Researches po before po siya ibigay. At kung makikita po natin, ito lagi ko pong sinasabi, no, pag ako po yung interview, no? Kasi madali po mag-search sa internet ngayon, no? Yes. So kung check po natin ang datos, no, check po natin sa internet 'yan. Previously po before 1990s, sobrang dami po ng kaso, lalo na po ng tigdas at tigdas sa hangin po. Pero na-intensify na po yung vaccination natin, ibig sabihin napaganda na po yung pag-implement, bumababa po yung kaso natin, no. Yes. So kaya po isa po to sa mga rason dapat po na hindi na dapat pinaniniwalaan, no.
So in addition to that, sir, yung mga private pediatricians po natin no, is sinusuportahan po Yung program. yung mga Yung mga vaccine na to. mga vaccine na binibigay natin. Actually po, pareho lang din po yung binibigay nilang bakuna dito. No? So, yung sa mga hindi po naniniwala, no, yun, openly naman po, pwede po tayo mag-search sa internet. No? For sure po, madami tayong makikita dyan na scientific evidence. No? Kasi evidence-based po tayo dapat. No? So, makikita po natin yung effectiveness talaga nung vaccines po. No? So, yung pangalawa naman po, in particularly po dito sa supplemental immunization activity po, no, is may mga hindi po naniniwala no, na kailangan po ng supplemental po. No? So, yun po, ang supplemental immunization activity po na campaigns po is based on recommendations po yan ng World Health Organization and UNICEF po. So, hindi lang po tayo yung bansa na gumagawa nito. No? So, part po to ng strategy ng immunization po pag dumadami na po talaga ang kaso no? Sa isang bansa po. So, ito pong supplemental dose, ang gusto po kasi natin, no, ang layunin natin dito, so lahat po ng bata no, na bill 6 months to 59 months old po, no, isipin natin mga bata po sa buong Calabarzon. So gusto po natin sabay-sabay po silang may panibagong dose po ng bakuna. Dahil po oras po na ma-expose no, may pumasok po na isang tao na may sakit na measles po, malaki po yung chance no, kung nabakunahan po natin halos lahat ng bata, hindi na po siya kakalat no. So yun po yung gusto nating mangyari po no. Ang supplemental dose po natin no, ay safe po yan. No? So wala pong overdose. So pwede nyo rin po, no? Meron pong segment dito ang Department of Health Calabarzon no? Kung saan nag-interview po kami ng mga private pediatricians po, specialist po, na sinasabi nga na wala pong overdose ang vaccines po. No? At yun sa mga ganitong campaign po, importante po para mapigil po natin yung pagkalat po nung sakit na measles. Wala siyang overdose, so kahit na hindi naman siguro sir pwedeng laklakin. Hindi na po. Iba na po yan, iba na. Sorry. Iba pala yun. Dapat tinutusok pala. Tusok lang po tayo. Tusok lang po pala, hindi pala. Sorry sir. Sige. So next po natin sir, no, napakahalaga no magiging papel dito ng mga local government. Yes so, alam naman po natin yan na kailangan may buy-in, kailangan sila mismo maniwala doon sa ating programa. Ito pong ating mga barangay, especially sa mga barangays po natin, sila talaga yung pwedeng maka-help no, sa pagpapatupad nitong ating National Immunization Program. So, paano nagtutulungan, sir, yung gaya nito, the DILG and the DOH upang masigurong mas naabot ng bawat komunidad yung ating program? So yun po, no, una reiterate ko lang po, no, bigyan importansya ko po yung nasabi nyo, no, yung roles po ng local chief executives natin dito po, no. So sobrang importante po nito, no, kaya nagpapasalamat po ang Department of Health Calabarzon sa DILG Calabarzon po, no. So lagi pong nandyan yung suporta po, no, ng DILG Calabarzon sa mga campaigns po ng DOH, no. So lagi pong nandyan para tumulong, no, at parating po sa mga LCEs natin kung ano pong kailangan gawin, no. So ngayon going back po ulit sa question natin, sir, not the mayor, barangay level po. So sobrang importante po ng roles ng ating local chief executives po, no. So ang success po ng isang campaign lagi, hindi lang po sa health, no? Hindi lang po sa Department of Health. Ang success po ng isang campaign, ang success po ng isang lugar is nakadepende po. No? Doon po sa top level natin kung sino po yung tinatawag na captain of the ship natin, no? Which are our local chief executives po, no? So sa pamamagitan po ng suporta nila, napakalaking bagay po nun sa implementasyon po ng programa, lalo na po na itong parating po na MRC na bakunahan sa August po, no? Kung sila po mismo, no, ay ang maghihikayat at naniniwala po sa gagawin ng campaign ng DOH, yung mga constituents po nila, no, o yung mga tao po sa lugar nila, ay maniniwala din po, no, at malaking chance po talaga na susunod, no? Lalo na po kung ito'y in-endorse na at sinusuportahan po ng ating local chief executives po, no? So pangalawa po, so mahirap po yung gagawin nating campaign, no? Kasi tatargetin po natin lahat ng bata, no? Kaya po yung mga local chief executives natin na previously talagang nagso-support na po, nagpapasalamat po kami, laking tulong po, no? Kasi mahirap po gumalaw, no? Magbabakuna ka, dami kang dala, lilipat-lipat ka po ng lugar. LGU, parang so, mahirap. Kumbaga po, pumunta ka po sa gera pero wala kang dalang armas, no? Wala kang may bala ka pero walang baril. Walang baril, ganun ho siya, nang hirap po. Pero kung may support po tayo ng local chief executives natin, no? So ang laking bagay po na smooth implementation po and towards tayo dun sa success
ng gagawin nating campaign po, no? So kumbaga po, kung anong gustong idikta ng local chief executive natin, most likely yun po yung mangyayari, no? Ayan. Kaya kung may suporta po talaga nila, ang laking bagay po na magiging successful yung campaign natin. Lalo na po, no, ngayong Agosto po, ang target po natin is more than 1.3 million, no? Wow, Almost 1.4 sa million. Calabarzon lang po ba yan? Buong Calabarzon po. Buong Tayo pang may pinakamalaking target sa buong Pilipinas po ngayong dadating po na kampanya ng SIA po, no? Kaya napakalaking bagay po, no, na masuportahan po tayo ng local chief executives natin. So sa ating mga LCE, lalo na sa ating mga barangay, no, sa ating mga punong barangay, napakalaki, napaka-importante po ng inyong papel po ng gagawin, no, para po sa kampanya na ito. Balikan natin, sir, yung role ng of course iba yung role din ni LCE, the mayor, iba rin po yung role ng ating mga punong barangay. Pero sir, sa barangay naman meron tayong tinatawag na BHW, Barangay Health Workers. Ano po yung kanilang pwedeng maitulong dito sa ating program? So actually sir, maganda po yung tanong niyo, no? Kasi po ako mismo po kasi bumababa din, no? Yes. So nagmo-monitor po ako, fieldwork. Sumasama po ako, no, pag may mga ganitong campaigns po. And masasabi ko po talaga, no, yung BHW po yung isa sa mga, of course, LCEs, na, yes, di ba? Yes. Pero ang one of the sa mga staff po na may pinaka-importanting roles ay BHW. Yes. So bakit po, no? So pag nakababa na po, no, pag na-try niyo po bumaba kayo sa mga purok, no, barangay, bahay-bahay po kayo. Talagang lahat po ng mga tao kilala yung BHW po. Yes, no? Kilala So siya. ano po, no? May tiwala sila. Tama. Yung trust po nila sa BHW sobrang ganda po. And yun po na nagagamit ni BHW po yun para manghikayat po ng mga tao. So kahit saan ka po pumunta talaga, sir, no? Kahit saan po pumunta. Pag bumaba ka sa isang purok, kasama po yung BHW, ay parang artista po sila doon. Kilala po sila ng lahat ng tao, no? Bukod kay punong barangay, siya yung isa sa mga kilala. Opo, iba po talaga yung tiwala ng mga tao sa BHW. Kaya nakakatawa po yung mga BHW natin, no? Hangang-hanga po ako sa kanila. Yun. At bigyang importansya ko rin, sir, kasi, no? Kunyari, ho, ang isang buong city or municipality, ho, hindi ho kasi makukumpleto yung accomplishment nila sa bakunan kung hindi po bawat barangay ay maganda ang performance po. Kaya importante po ang mga roles ng barangay captains talaga natin, no? At hindi naman po mabubuo, no, yung accomplishment ng isang buong barangay kung hindi po maganda ang accomplishment ng mga purok. So ito na po yung granular natin, no? Purok sitio po. So dito po talaga papasok yung role ng BHW natin po, no? So yung sakop po nilang area, no? Kung pagsasama-samahin po natin yan, dun po mabubuo yung Calabarzon. So hanggang sa pinaka sa purok, sa pinaka sitio, ang tawag nga dyan talaga granular or micro level po talaga. Kilala si BHW, and yun, malaking help po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga BHW na sumusuporta, no, sa ating DOH, no, sa pagkuha ng mga names, the list, no, ng mga ating mga kabarangay. Kung si treasurer nga hindi masyadong kilala, si BHW kilalang ng mga tao sa barangay. Yun. So, next question ko dito, Doc, is your campaign is on August na. Tama po. Yes po. Pero paano, Doc, kung hindi sila nakahabol doon sa schedule? Ano po ba yung pwede nilang gawin? Maaari pa po ba ulit silang magpabakuna sa ibang mga araw, ibang mga buwan? So, bali, sir, ngayong parating na August, no? So, tulad nga po na nabanggit ko kanina, no, binigyan natin ng definition, no, or binigyan po natin ng kung ano yung pinagkakaiba po. Routine immunization, booster at supplemental immunization activity or SIA po. No? So ngayong SIA po, no, unfortunately pag lumagpas po dun sa time frame, hindi na po siya mabibigyan ng supplemental dose po, no? So may time frame, sir. May time frame lang po siya, no? Pero po, kahit ho, no, lumagpas dun sa time frame natin, importante pa rin po na siguraduhin natin na after po nung SIA natin, no, is yung routine immunization po natin is kompleto ho. No? So dapat chine-check pa rin natin siya, no? So kahit po matapos ang campaign natin, again, supplemental po ito, no? So additional dose lang po siya. Hindi po siya routine dose, hindi po siya booster dose. Additional dose lang po siya, no? Kung lumagpas na po yung time frame natin po sa dadating na SIA, i-make sure po natin, no, na kompleto po ang mga routine dose at booster dose po natin. At siguro pa para makatulong din, no?
siguro para hindi po malito ang mga tao. Sino po ba yung mga pwedeng mabakunahan po? Yan. No? So yun po, tulad po nung nabanggit ko kanina sa dadating po na campaign this August po na MRC natin is basta po 6 to 59 months old, regardless po ng immunization status po, no? Ibig sabihin po, kompleto man ang bakuna, hindi kompleto, or hindi na bakunahan, pwede po silang bakunahan. No? Pero may mga tinatawag po kasi tayong contraindications, sir. No? So ano-ano po ito? So una po, na pag may previous allergy po sa parehong bakuna po. So importante parehong bakuna, no? So, ibig sabihin ho, kung may previous allergy sa measles, rubella, vaccine lang ho, hindi ho yun pwede bigyan na ng bakuna po. Oh. Kaya po dito pumapasok, no, kung narinig niyo na po yung herd immunity na term natin, no, yung po yung target natin this campaign at sa mga bakunahan po, gusto po natin ma-target yung 95% of the population. So para po yung remaining 5%, so dito na po pumapasok yung mga hindi nababakunahan, tulad po nung may mga allergies nga po, is protected pa rin po sila. So going back po dun sa contraindications natin, no? So ang isa pa pong hindi pwede, no, is yung meron pong severe na immunocompromised status po. So ito po yung mga nagte-take ng high dose steroids, Yan yung mga hindi pwede. Actually yung dalawa lang ho, no? Ang mga common misconception din po kasi, no? So doon din po sa vaccine hesitancy na banggit natin kanina, no? Is yung mga may ubo at sipon, yung dati pong nagkaroon ng tigdas, no? Yung nagte-take po ng antibiotic, nagbe-breastfeeding. So lahat po to pwede. Pwede pong bakunahan Pwede to. pala siya. Dati, yun nga, no, tama sir. Stigma kasi, pag may ubo ka daw, may sipon ka, wag. Madalas di po pinapabakunahan. Sabi ng magulang, wag. Hindi pwede kasi baka mas lumala. Opo. So as long as stable naman po ang ang bata, na po stable, no? Ibig sabihin no maayos ang itsura, hindi po naghihingalo, no? At masigla, no? Lalo mga bata, no, yung mga kumakain, no? Yung mga umiiyak, tumidedeho, no? So pwede po natin bigyan. So actually po ano po 'yan, nanggaling na rin po to sa mga specialista natin na pediatricians, no? So yun din no, kahit nagkatigdas no? Basta magaling na ho yung bata at mukhang well-looking na. Tulad po nung nabanggit ko kanina. Hindi na siya, nakakahawa doon sa sakit na. Opo, pwede na rin pong bigyan ng ng bakuna laban po sa tigdas. Siguro i-connect ko lang doon sa part ng LGU and the barangay. Of course, bukod sa LGU po, bukod po doon sa barangay, meron pa tayong ibang mga sectors. Doc, paano makakatulong itong mga other sectors na ito like the school, the faith-based organizations, the youth groups, and the media para mapalawak pa po yung impormasyon at suporta po sa ating program? Ayan, importante po yung tanong nyo, sir, no? Kasi po, sa mga programa po ng DOH, sobrang importante po yung mga stakeholders na tinatawag natin, yung mga partners po natin, no? Developmental partners po. So, may mga kanya-kanya po silang rules, no? Na pwede pong maitulong, no? So, siguro hindi ko na po iisa-isahin, generalize ko na lang po, no? Pero ang pinaka-importante po dito, no, is yung paniniwala po na epektibo yung bakuna po. No? Bakit po? Kasi isa sa mga pinaka-importante pong pwedeng maitulong ng mga organizations or agencies or partners natin is through information dissemination. So kung opo sir, yung mga nabanggit niyo po na mga iba't ibang stakeholders natin, no sir. Tapos lagi ko ring sinasabi, no, pag nami-meet ko po sila, no, para alam po nila bakit importante. Kasi po yung mga nako-cover po nila na tao, iba-iba po. For example po sir, sa Department of Health, mostly healthcare workers, no? Mga target namin na mga tao po. Si DepEd, iba naman po ang target na tao. Students naman, teachers. DILG, youth groups, schools, church. No? So iba-iba po yung target natin, no? Kaya ang laking bagay po na makabigay po tayo ng tamang impormasyon, no? Lalo na po tungkol sa kalusugan ng mga bata po, no? Particularly ito pong immunization at yung supplemental immunization activity po natin, no? At isa pa pong pwedeng matulong talaga dito po, no, is yung support po mismo, no, sa pag-implement ng bakunahan. Tulad ho yung iba, no? Meron tayong partner na malls po na nag-o-offer na magkaroon ng bakunahan, no? Sa schools po, no? Meron din po sa daycare centers, no? So lahat po sila ay may kanya-kanyang function po na equally important na makakatulong po na maging successful yung campaign natin. So thank you Doc, so napaka-importante po ng role ng bawat isa, no, hindi lamang sa DOH, hindi lamang private sectors,
hindi lamang ibang mga sektor na tinatap po ng DOH, kundi lahat po ng sectors, lahat ng stakeholders ay may ambag, no? Lalo pagdating sa information dissemination, tamang information po, no? Para sa ating mga mamamayan. Idagdag ko lang, sir, Sige, buti po Doc. nabanggit nyo na yung private partners Yes, natin. so So isa rin po yan sa mga pinaka-importanting partners natin, lalo na po yung mga private doctors po yun. na practicing na. So ang laking tulong po nila, no, na hinihikayat din po nila yung mga tao ho, no, mga magulang na pabakunahan po yung mga bata po. Kasi importante ho, no, na yung goal po ng public at private sector pareho ho. Tama. No? Correct. Kaya ang laki pong bagay, no, na sinusuportahan po tayo ng Philippine Pediatric Society, particularly po ang Southern Tagalog Chapter at Cluster 5 na kasama po ang Rizal. So pareho naman po tayo ng goal, tayo ng Department of Health po, no? At ang PPS or Philippine Pediatric Society. Gusto po natin ay walang batang maiwan po. Mabakunahan lang. Lahat mabakunahan. So yun ang ating goal, no? This August, no? Yeah, so thank you, Doc Nick. Napakaganda po ng information na binibigay niyo po sa amin ngayon. Importante po na magpabakuna po ang ating mga anak, mapabakunahan po natin sila dahil napakadelikado, Doc, no? Grabe, no? Nasa sinapupunan mo pa lang pero posible na meron na siya agad makuha. So yun, mga viewers po natin, please, ngayon po ay nakikiusap din ng kami, no, sa DILG and of course the DOH. Magpabakuna po tayo, no? Meron po tayong libreng mga bakuna. We have the program, no, National Immunization Program. Gamitin po natin ito, i-avail po natin ito. So, Doc, bilang pagtatapos, ito na tayo sa last part, no? Ano po ang inyong mensahe sa ating mga local chief executives, barangay officials, health workers, mga magulang, at sa bawat Pilipino upang sama-sama nating maprotektahan ang ating mga komunidad laban sa vaccine preventable disease? So para ho, no, na establish na natin ano po ba yung gusto nating mangyari sa National Immunization Program po, no? So simple lang naman po. So ang gusto po natin ay maiwasan yung mga magkasakit at yung mga pwedeng mamatay dahil po sa vaccine preventable diseases po. So for this to be successful po, no, for routine immunization and for our supplemental immunization activity, so importante po na whole of society approach tayo, no? So starting from the individuals po, so kailangan ho, no, is yung mga common misconceptions natin regarding vaccine po, tanggalin na po natin, no? Hindi effective ang vaccine, hindi kailangan, hindi magkakasakit, at kung ano pa ano-ano pa po, no? So ano po natin, it is our duty po, no, na maging magandang health natin at ng mga kasama po natin. Lalo na po yung mga bata, no, na wala pa pong kamuwang-muwang ano ang nangyayari, no? So duty po talaga ng mga magulang, no, na yung health po ng isang bata ay ma-secure. Tapos dadating naman po tayo sa community, no, which is kasama na po dito ang ating mga healthcare workers, no, at yung kasama po, no, sa community nga. So importante po, no, na ma-encourage pa rin natin talaga lahat, no, kung ano po yung importance ng vaccine at magpabakuna po sila. Kailangan maintindihan po kasi, no, maintindihan ng individual level bakit po kailangan magbigay ng bakuna, at dito po papasok yung role ng community natin, no? So through the partnership po ng individual and communities natin, no, dito po tayo makakabigay ng tamang pagbabakuna po. At next po, no, dito po papasok yung mga partners natin, no, stakeholders natin. So for this to be successful po, so kailangan may suporta. Hindi po standalone si Department of Health dito, no? So ano po tayo, shared responsibility and accountability po tayo dito, no? Dahil ang pinag-uusapan na po natin dito ay kalusugan ng mga tao po, no? So hindi po siya magiging successful, no, kung wala pong mga tulong ng stakeholders and partners natin. And yung last po, yung pinaka-importante, dun po sa policy and leadership and governance natin, no, which covers our local chief executive, kahit at the barangay level po, na sobrang importante po niya, no? So through the support of our local chief executives po, no, kahit anumang suporta yan, no, information drive, no, through assemblies, advocacies, no, any type of logistical support. So sa LCEs po nakadepend talaga, no, ang success nung campaign natin at nung routine immunization po natin. So based on my experience po talaga, no, so kung talagang tutok po ang mga LCEs natin, especially health-oriented po, no, na
ang primary goal po talaga is yung kalusugan ng mga tao. Bata. So, laki po talaga ng chance na magiging successful tong campaign natin and yung routine immunization. Ayan. So, thank you so much po, no, Doc Nick, sa pagpapaunlak sa amin, no, para ma-promote yung ating campaign, no, for August, which is the National Immunization Program. Napakalaking tulong po nito, napakagandang information. Kaya sa ating mga viewers, please, no, avail po natin yung ating vaccine, no, this August. Suportahan po natin ang ating DOH. And with that, Doc Nick, hindi ka namin basta-basta bibitawan ng ganun-ganun lang, no? So, meron kaming bibigay sa yung certificate of appreciation, Doc Nick. Para sa yan. Picture Of course. Kaya pala ako pinicturean. Ganun lang lagi, Doc.